Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Miyerkules sa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon ay panalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo't laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anuman halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ang bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alaalbok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa hidin sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakakalugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmambungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama.
huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglanggi mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa sa iyo, nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa niklikha sa daigdig. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa Kanya. Ang mga pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi." Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming.
lalo tigit sa mga lagi nating kasama sa pamamagitan ng 95.9 ang Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Mga minamahal, ano pong laman ng ating puso ngayon? Anong laman ng inyong kalooban ngayon? Sa mabuting balita ay binabanggit ni Jesus na hindi ang pumapasok kundi ang lumalabas sa ating bibig na galing sa puso ang nakapagkaparumi at nagiging sanhi ng kasalanan natin. Ano pong pinanggagalingan nito? Ito po yung binabanggit kahapon sa mabuting balita na maraming batas ang mga Pariseo, ang mga eskriba at ang lahat ng mga Hudiyo na dapat ay may mga pagkaing hindi kinakain, may mga bagay na dapat ay ginagawa bago kumain, sapagkat kapag hindi mo ginawa ang bagay na ito, magpaparumi ito sa iyong puso at magkakasala ka. Nililiwanag ngayon ni Jesus, hindi ang pumapasok, kundi ang lumalabas ang nakapagpaparumi sa tao. At nagbaybay si Jesus ng mga kasalanang maaaring laman ng ating puso. Kaya nga magandang tingnan, anong laman ng ating puso ngayon? Dahil masasayang ang ating pagdadasal, masasayang ang ating pagsimba, masasayang ang ating paggawa ng mabutis para sa kapwa kung ang laman naman ng ating puso ay hindi maganda. Sayang ang ating laging pagbisita sa mga simbahan kung puno naman ng inggit at galit ang ating mga puso. Sayang ang ating paglilingkod sa kapwa. Sayang ang ating pagtatrabaho para sa pamilya kung ang laman ng ating puso ay hinanakit at mga hinagpis dulot ng mga problemang ating nararanasan. Maganda pong laging tingnan sa bawat araw ng ating buhay, anong laman ng ating puso? Sapagkat ang laman ng ating puso, ito ang ating ibinabahagi, ito ang ating naibubulalas, ito ang ating binabanggit, ito ang ating ipinakikita sa iba. Kapag dumating ang pagkakataong iba ang iyong ipinakikita sa laman ng iyong puso, ang tawag po doon ay kapaimbabawan. Hindi tunay na pagkatao. Sapagkat ang tunay na pagkatao ay kung anong laman ng ating puso. Kaya magandang pagnilayan araw-araw, magandang tingnan sa ating buhay sa araw-araw nating pakikipag-ugnayan sa kapwa at sa Diyos, anong tunay na laman ng ating puso. Sadyang may pagkakataong nakapagpapaalala ka ng iba, pero dapat ito'y galing sa iyong puso na nagnanais ng kabutihan para sa kapwa. May mga pagkakataon sigurong magagalit tayo, may mga pagkakataon sigurong makasasakit tayo ng kapwa, pero dapat pinanggagalingan nito ay yung puso na kailangang humingi ng tawad pagkatapos ng mga pagkakasalang ito. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, siyang tanging magpapalinis sa kung anong laman ng ating puso, inyo pong hilingin sa Kanya. Ibulong po ninyo, sabihin ninyo, Panginoon, hayaan mong maging laman ng aking puso kung anong laman ng puso mo. Hayaan mong maalis ang mga inggit, ang galit, ang mga sama ng loob, at mapalitan ito ng pagmamahal, pagpapatawad at pangunawa, upang ang laging aking sinasabi, ang aking gagawin at ang aking iisipin, maging tanging dahil sa pag-ibig sa kapwa, siyang tanging magdadala ng sa akin sa kabutihan at kabanalan na siyang ninanais ng aking puso. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatido, pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito'y iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang ibinibigay, kami niloob mong mapakapakinabang, kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan,
Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Timan karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon po ay taon ng Jubileo at sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po'y aming inaaniyahang magpatatak ng inyong Pilgrim's Booklet na available at nakapaloob sa ating Pilgrim's Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din po dito ang paliwanag sa taon ng Jubileo, sa indulhensya plenarya, at mga panalangin kay Santo Padre Pio. Atin pong suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Jubileo. Ang atin pong healing bundle ay available din sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng ating healing bundle ay may patak at halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan at tulong ang ating mga healing bundle para sa ating laging paglapit kay Kristo sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang atin pong sunod na misa mamayang alas 8 ng umaga. Inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan,
katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundles na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Isusunod kaagad natin ang panalangin sa umaga. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, gawing pag-ibig ang laman ng puso. Salamat sa Diyos. Kanyang pagkaling at habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Magandang umaga po. Ngayon po ay sasagawa natin ang panalangin sa umaga. Ngayon po ay ikalabindalwa ng Pebrero, ikalimang Miyerkules sa karaniwang panahon. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay Kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila nang nakinabang. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. 40 taon sa inyong nununo ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Tayo pong lahat sa awit. Sa pagdating ng bagong umaga, tulad ng awit nitong Maya, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Kahit ulan man, sinag ng araw, mula sa langit sa ating alay. Ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Ating umaga mayroong buhay, tulad sa Eden ng isilang. Ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Panginoon, ang liwanag na taglay mo'y sa amin umaakay. Kasalanay nangungusap sa puso ng masasama. Sa ubod ng puso nila'y doon ito nagwiwika. Tumatangi ito sa Diyos at ni takot ito'y wala. Ang palagay sa sarili, siya'y isang dakila na. Ang akala'y hindi batid ng Panginoon ang kanyang sala. Kaya ayong naiisip, hindi siya magdurusa. Kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling, dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak samantalang nahihimlay. Masama rin ang ugali at isa pang kasamaay. Yaong laging inaakap ay gawaing mahahalay. Ang wagas na pag-ibig mo, O Panginoon, ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hadol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao at mga hayop na nilalang, sa tuwin ay kinukupkop ng mapagpala mong kamay. O Diyos, yaong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag, ang kalingay nadarama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmumula ayaong lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig.
Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Ang palaloy huwag tulutan na ako ay salakayin, o ang mga masasamang gusto akong palayasin. Yaong taong masasamay masdan ninyo at nagupo. Sa kanilang binagsakan, hindi sila makatayo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang liwanag na taglay mo'y sa amin umaakay. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin sa taglay mong lakas. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Tugtugin ang tambol, gamitin ang pompyang. Isang bagong awit, siya ay papurihan. Siya ay tawagin ng tayo'y tulungan. Ako ay aawit ng bagong awitin. Ikaw, Panginoong Diyos, aking pupurihin. Sa taglay mong lakas, di kayang lupigin. Bayaang maglingkod ang mga nilalang. Silang sa utos mo'y nagtamo ng buhay. Nang ang ilong nila ay iyong hingahan, kaya naman lahat sa iyo'y gumagalang. Pag ika'y lumapit, bundok karagatan, pawang manginginig, hindi mapalagay. Manging mga batoy, pawang natutunaw, ngunit sa sinumang masunuring tunay, ika'y nahahabag, lubos nagmamahal. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin sa taglay mong lakas. Dakilain natin ang Diyos na kapiling sa pamamagitan ng mga papuring awitin. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na Panginoon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng trompetang malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan. Ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dakilain natin ang Diyos na kapiling sa pamamagitan ng mga papuring awitin. Pagbasa mula sa aklat ni Tubig. Ano mang hindi mo gusto'y huwag mong gagawin sa iba. Ang nagugutom ay pakanin mo, at ang walang maisuot ay bigyan mo ng damit. Humingi ka ng payo sa marunong. Magpuri kang lagi sa Panginoong Diyos at dumalangin sa natuwirin ang iyong landas para magtagumpay ka sa iyong layunin. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. O Diyos, sakitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. Akayin ang aking mga yapak na tumahak sa iyong landas. Upang umayon sa iyong kalooban. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang, ang Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. Sabay-sabay po tayo sa papuring awit ni Zacarias. Ipakita sa amin ang iyong habag, Panginoon, at alalahanin ang iyong banal na tipan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas.
mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ng landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipakita sa amin ang iyong habag, Panginoon, at alalahanin ang iyong banal na tipan. Pasalamatan natin si Kristo at alayan siya ng patuloy na papuri dahil pinababanal niya tayo at tinatawag na kanyang mga kapatid. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Iniaalay namin ang simula ng araw na ito sa karangalan ng iyong pagkabuhay. Maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang maghapong ito sa pamamagitan ng aming gawang kabanalan. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Bilang tanda ng iyong pag-ibig, pinagbabago mo ang bawat araw para sa aming kapakanan at kasiyahan. Panibaguhin mo kaming lagi para sa iyong kadakilaan. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Tulungan mo kaming makilala ka sa katauhan ng aming kapwa, lalo na sa nagdurusa at mga dukha. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Kasama ng lahat, gawaran kaming mamuhay ngayon ng mapayapa na hindi gumaganti ng masama sa masama. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin itinuro ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pang-umagang panalangin. Tulungan kaming tumahak sa iyong liwanag at mamuhay sa katotohanan. Sa iyo muli kaming isinilang bilang mga anak ng kaliwanagan. Kami naway iyong maging saksi kahit saan mang dako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakaisa sa pagninilay at pagdarasal ng ating pangumagang panalangin.